Walang anak ang hindi kayang gawin ng lahat para sa kanyang pamilya. At yan si Sanya. Sanya Claire Robles. Isang second-year college student na may malaking pangarap. Siya ay naghangad na maging isang arkitekto. Ngunit ang kanyang ama ay nasangkot sa isang aksidente. Ang kanyang pamilya ay nabaon sa utang upang mailigtas ang kanyang ama. Para mabayaran ang mga bayarin sa ospital, binenta nila lahat ng kanilang mga ari-arian, kabilang ang kanilang tahanan. Hanggang isang araw, may biglang kumausap sa kanila. Kaibigan siya ng lolo niya dati. Nag-alok siyang tulungan sila kapalit ng pagpapakasal nito sa apo. Walang magawa si Sanya kung hindi ang pumayag sa sinabi ng matanda para matuloy ang paggamot sa kanyang ama. Ngunit hindi naging madali ang buhay ni Sanya nang pakasalan niya si Yuan Chen Falcon. Ngunit tiniis niya ito. Tinanggap niya ang sakit sa katawan pati na rin ang masasakit na salita mula sa asawa. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mo? Nag-aalalang tanong ni Nelia sa anak. Hinawakan nitong kamay sabay tingin sa anak. Huwag kayong mag-alala, inay. Para naman sa inyo ni tatay ito. Ngumiti sa Sanya sa ina upang hindi na ito mag-alala. Umiiyak na niyakap ni Nelia ang anak. Nag-aalala ito sa desisyon ng anak. Nay, tama ng pag-iyak mo. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ako pa? Malakas ito. Hindi ako masasaktan ng lalaki na yun. Pinapatahan ni Sanya ang ina. Kahit labag man sa loob ni Sanya ay wala itong magawa kung hindi tanggapin ang alok ng kaibigan ng kanyang lolo. Alam nito na hindi madali ang magpakasal, lalo't hindi niya kilala at mahal ang tao na yun. Pero ito lang ang naisip na paraan ni Sanya. Wala nang gusto magpautang o magpahiram ng pera sa kanila. Baon na sila sa utang upang ipagpatuloy ang pagpapagamot sa ama. Naibenta na nila ang lahat ng ari-arian. Natigil na siya sa pag-aaral at wala na rin gustong tumulong sa kanila. Tanging ang kaibigan lang ng kanyang lolo kung saan ang kapalit nitong pakasalan ang apo nito. Kapag nagawa niya ito ay ito nang bahala sa lahat ng gastusin para sa ama. Humiwalay sa pagkakayakap si Sanya sa ina. Kailangan na niya maghanda dahil ilang oras na lang ay darating na si Don Chow upang sunduin sila. Kinakabahan siya sa pwedeng mangyari. Nagtali lang ito ng buhok saka nagpalit ng damit. Paglabas niya sa banyo nakita niya agad si Don Chow. Nakangiti habang kausap ang ina. Napatingin ito sa kanya, yumuko lang si Sanya. Handa ka na ba, Sanya? Nakangiti sabi nito sabay lapit sa kanya. Opo, maikling sagot nito. Bago lumabas si Sanya ay nilapitan muna nito. Ang ama na maraming tubo ang nakakabit. Naaawa si Sanya sa ama habang pinagmamasdan niya ito. Sana kayanin ko ito, itay. Please wake up. Medyo nag-ibang boses ni Sanya, pinipigilan nitong maiyak. Ayaw niyang maramdaman ng kanyang ina na malungkot siya at baka sisihin pa nitong sarili. Lumabas na siya. Doon niya nakitang ina at si Don Chow. Ngumiti lang ito upang hindi na mag-alala ang ina. Habang sa biyahe ay maraming mga katanungan sa isip ni Sanya. May mga pumasok sa kanyang isipan kung ano ang pwedeng mangyari. Noong una, pangarap niyang makasal sa taong mahal niya at mahal siya. Pangarap niyang magkaroon ng isang pamilya tulad ng kanyang kinalakihan. Kung saan nakita niyang pagmamahala ng kanyang mga magulang. Napangiti na lang ito ng mapait kapag naalalang gusto niya noon dahil magiging pangarap na lang ito. Hindi na ito matutupad sapagkat matatali na siya sa taong hindi niya kilala at hindi siya mahal. Pero hindi siya nagsisisi sa kanyang desisyon dahil para ito sa kanyang ama. Kaya ko to, sabi ng dalaga nang matanaw na ang malaking bahay. Ito na ang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Samantala, hinihintay ng pamilyang Falcon ang pagdating ni Don Chow sa kanilang mansyon. Siya ang chairman sa kanilang pamilya. Tumawag ito kagabi at sinabi na may importante itong sasabihin sa buong pamilya. Minsan lang itong dumadalaw sa kanilang tahanan kapag may kailangan sabihin tungkol sa negosyo. Lagi itong nasa ibang bansa upang asikasuhin ng ilan sa mga negosyo ng Falcon family. Han, alam mo ba kung anong pag-uusapan natin ngayon? Tanong ni Minerva sa asawa na si Wilbert. Si Wilbert ang nag-iisang anak ni Don Chow. May dalawa itong anak, sina Yuan Chen at Monica. Kailangan pang i-cancel ni Minerva ang kanyang meeting para sa kanilang family meeting. Kilala kasi nitong ugali ng father-in-law na si Don Chow kaya ayaw niya itong magalit. Hindi ko alam, Han. Wala naman siyang nabanggit sa akin kung tungkol sa nitong pagpunta niya dito. Sagot nito sa asawa. Walang kaalam-alam si Wilbert sa pag-uusapan nila. Napatingin ito sa panganay na anak na lalaki na si Yuan Chen. Abala itong gumagawa ng report sa kanyang laptop. Ito na kasi ang namamahala sa kanilang kumpanya. Habang ang bunsong anak na babae ay nagbabasa ng aklat kasi nag-aaral pa ito ng medisina.
Sir, nandito na po si Don Chow. Uwi ka ng isa sa kanilang kasambahay. Napatayo naman agad si Wilbert para salubungin ng ama. Sumunod naman ng kanyang pamilya. Papa, anin niya sa kaniyakap ang ama. Lumapit naman ang kanyang mga anak upang magmano dito. Nagtataka si Wilbert nang makita na may kasama palang kanyang ama. Hindi niya kilala ang dalawang babaeng kasama nito. Ang isang babae parang magkaedad lang sila, habang ang kasama nito magkaedad lang ng kanyang anak na babae. Teka, may kasama pala ako. Eto si Nelly at ang kanyang anak na si Sanya. Pakilala ni Don Chow sa mga kasama nito sa kanyang pamilya. Kamag-anak po ba natin sila, Grandpa? Nagtatakang tanong ni Monica sa kanyang lolo. Mamaya ko na sasabihin, upo muna tayo para makapagsimula na. Sabi nito sa pamilya at nagtungo sa may upuan. Sumunod naman sa kanya si Nelly at Sanya. Tinawag naman ni Wilbert ang asawa at mga anak. Masaya ako makita kayo ulit. Medyo naging abala lang ako kaya bihira ko kayo mabisita. Wilbert anak, alam mo naman na matanda na ako at napag-usapan na natin na si Yuan na ang mamamahala ng ating negosyo kapag gusto ko nang tumigil at magpahinga. Pero bago makuha ni Yuan Chen ang kanyang mana, gusto ko muna pakasalan niya si Sanya. Dagdag ni Don Chow na kinagulat ng kanyang buong pamilya. Hindi nakapagsalita si Wilbert at Minerva sa kanilang narinig. Pero Lo, hindi naman tama yung gusto niyo. Bakit ko pa kailangang pakasalan yung babaeng yan upang makuha yung nararapat na sa akin talaga? Pinatunayan ko naman sa iyo na nasa mabuting kamay ang negosyo natin. Hindi mapigilan ni Yuan Chen na magsalita. Naikuyom nitong kanyang kamay dahil sa labis na galit. Hindi niya inaasahan na itong malalaman. Ilang taon niyang pinatunayan sa kanyang pamilya na karapat-dapat siyang magmana sa lahat ng negosyo ng mga Falcon. Ginugol niyang kanyang buong oras dito. Minsan napabayaan na nitong girlfriend. Sa ayaw at sa gusto mo ay pakakasalan mo si Sanya. Kung hindi wala ka matatanggap na mana sa pamilyang ito. Seryosong sabi ni Don Chow. Papa, bakit naman ganito? Wala ito sa usapan natin. Hindi naman kailangan magsakripisyo ng anak ko upang makuha lang yung nararapat para sa kanya. At wala nang ibang mamamalakad nito bukod kay Yuan. Saad ni Minerva. Kahit takot siya dito ay naglakas loob siyang magsalita para sa anak. Tiningnan niyang babae at sinuring mabuti. Hindi niya ito gusto para sa anak. Malaki ang utang na loob ko sa pamilyang ito. Kung ayaw ni Yuan magpakasal kay Sanya, hindi ko ibibigay ang kanyang mana. Lahat ng ito'y mapupunta kay Sanya. Upang makuha niya ito'y kailangan niya muna itong pakasalan. Wika nito na mas lalong nagpagalit kay Yuan. Ano bang meron sa babaeng yan para gusto mong ipakasal sa akin? Pagmumukha pa lang yan, pera lang ang habol sa ating pamilya. Hindi nga natin alam kung anong pinagmula ng pamilya na yan. Pangiinsulto ni Yuan. Yuan Cheng, yung bibig mo. Hindi ko gusto mga pinagsasabi mo. Istrikto sabi ni Don Chow sa apo. Mawalang galang na sa inyo, mister. Kung inaakala mo gusto ko rin magpakasal sa'yo, nagkakamali ka. Kahit ako, hindi ako papayag na makasal sa isang katulad mo na napakasama ng ugali. Hindi na makatiis si Sanyang magsalita. Kanina pa niya pinipigilan ang sarili pero hindi na talaga siya makatiis. Oo, mahirap lang kami. Pero ni minsan hindi kami nang maliit ng kapwa namin. Hindi kami nang husga tulad ng ginawa mo. Bakit? Kilala mo ba kami ng lubusan? Bakit? May alam ka ba sa nangyari sa buhay namin? Para magsalita ka ng ganyan? Madami pang gustong sabihin si Sanya. Nagiinit ang kanyang ulo dahil sa narinig. Pinahiran itong luhan dumaloy sa kanyang pisngi saka tumayo at mabilis na umalis. Narinig pa nito yung boses ng kanyang ina na tinatawag siya pero patuloy lang itong lumakad palabas. Hindi niya alam kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Napatigil ito sa may damuhan. Ang yabang-yabang, akala mo kung sino? Porket mayaman siya, may karapatan na siyang manghusga? Galit na sabi ni Sanya. Napaupo ito sa may damuhan. Kahit siya ayaw niya magpakasal dito. Pero kailangan niyang magsakripisyo upang matulungan ng ama. Pinangako ni Don Chow sa kanilang mag-ina na gagawin itong lahat para mabuhay ang ama na nakaratay sa ospital pero kailangan niyang pakasalan ang nag-iisang apo nito. Naghihirap na sila ngayon at hindi na nila kayang bayaran ng gastusin sa ospital. Nalubog na sila sa utang dahil dito kahit saan-saan na lang sila nangihiram. Naibenta na rin nila lahat ng kanilang ari-arian. Napatigil na rin si Sanya sa pag-aaral dahil dito dahil hindi na talaga nila kaya. Hindi din kasi nila inaasahan na maaksidente ang kanyang ama at malala ang mangyayari rito. Malaki ng utang nila sa ospital, susuko na sana sila pero isang araw, dinalaw sila ni Don Chow. Nagpakilala itong matalik na kaibigan ng kanyang lolo na yumaon na at naging malapit din ito sa kanyang ama noon. Tinulungan sila nitong bayaran ng ospital at nangakong ipapagamot ang ama sa ibang bansa pero kailangan nitong sundin ang nais nito na pakasalan ng kanyang apo.
Akala nga niya noong una nagbibiro lang ito hanggang sa makita niyang seryoso ito sa kanyang sinasabi. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Lumingon si Sanya na marinig ang boses ng kanyang ina. Awang-awa na si Sanya dito, kaunting oras lang itong natutulog at minsan naririnig niyang umiiyak. Nay, pasensya na kayo si inasal ko kanina. Nainis lang talaga ako sa mga sinasabi niya. Paliwanag nito sa kanyang ina. Ayaw na nitong dumagdag pa sa problema ng kanyang ina. Huwag ka sa akin humingi ng tawad. Doon ka sa pamilya ni Don Chow. Alam mo naman na malaki ang utang na loob natin sa kanya. Kailangan mo din itong gawin para sa ama mo. Magtiis ka lang anak. Ani ng kanyang ina't niyakap siya nito ng mahigpit. Napakabuti talaga ng kanyang ina. Pagkatapos nilang mag-usap ay pumasok na sila sa loob. Nakaramdam ng hiya si Sanya dahil sa kanyang inasal kanina. Pasensya na po sa mga nasabi ko kanina. Paghingi ng paumanhin ni Sanya sa pamilyang Falcon. Nakayo ko ito dahil sa labis na hiya. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, Sanya. Wala kang kasalanan. Tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Yuan Chen, humingi ka ng paumanhin sa inasal mo kanina. Wala sa ating pamilyang ganyang ugali. Sabi nito sa kanyang apo. I'm sorry for what I said. Napipilitan itong sabi. Hindi pa rin ito sang-ayon sa kasal lalo't may nobya na ito. Ano na lang ang kanyang ipapaliwanag dito kapag siya ay nagpakasal? Nais niyang makiusap sa kanyang lolo tungkol dito. Gina, dalhin mong ating bisita sa guest room upang makapagpahinga. Sabi nito sa isa sa mga katulong. Nang makitang nakaalis ng mag-ina, pinaliwanag ni Don Chow kung bakit nais nitong ipakasal si Yuan at Sanya. Sinabi niya sa kanyang pamilya na malaki ang utang na loob niya sa kaibigan nito na lolo ni Sanya. Isa ito sa mga tumulong sa kanya noong naghihirap siya. Matagal niya na itong pinahahanap hanggang sa matagpuan na lamang niya ang anak nito na nakakoma sa ospital. Lo, baka naman pwede nating bigyan sila ng malaking pera. At tayo pa rin ang bahala sa pagpapagamot. Hindi ko na kailangang pakasalan ng babaeng yan. Alam mo naman na may girlfriend ako. Saad ni Yuan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naintindihan ang nais ko, Yuan Chen. Hindi mo matatamasa ang yaman natin ngayon kung hindi dahil sa kaibigan kong si Lolo ni Sanya. Nangako kami sa isa't isa na kapag may anak na kami ay ipapakasal namin to. Kaya lang parehong lalaki ang naging anak namin. Nang malaman ko na may apo na itong babae ay labis ako natuwa dahil sa wakas ay mag-iisa na rin ang pamilya namin. Paliwanag ng kanyang lolo na hindi niya maunawaan. Tumayo ang matanda. Yuan Chen, hiwalayan mong girlfriend mo at magpapakasal ka kay Sanya sa ayaw at sa gusto mo. Kung mahal mo tong pamilya natin, gagawin mo yung sinasabi ko. Sabi nito bago tuluyang umakyat sa itaas. Naiwan si Yuan at ang kanyang mga magulang. Napasabunot na lang ito sa kanyang buhok dahil sa problemang hinaharap. Isang araw nang lumipas simula noong nalaman nila ang kasalan na gustong mangyari ni Don Chow. Nasa mansyon pa rin si Sanya dahil yun ang kagustuhan ni Don Chow habang ang kanyang ina ay bumalik na sa ospital upang mabantayan ang kanyang ama. Halos hindi makakilo si Sanya sa mansyon dahil nahihiya ito. Naramdaman niya rin kasi na parang hindi siya gusto ng pamilyang Falcon. Tanging si Don Chow lang ang may nais sa kanya. Sanya, kumain ka ng marami. Para naman magkalaman ka. Nangiting sabi ni Don Chow sa kanya. Nahihiya talaga si Sanya. Hindi niya alam kung anong dapat ikilos sa harap ng pamilyang Falcon. Gusto kong makausap kayo ni Yuan pagkatapos kumain. Kailangan nating pagplanuhan ng kasal niyo. Dagdag nito kaya napatigil sa pagkain si Sanya at napatingin kay Yuan. Nakaramdam naman ng takot si Sanya dahil sa mga matutulis na tingin nito at hindi maipaliwanag na aura. Kaya napayuko na lang si Sanya. Pagkatapos nilang kumain ay tumulong siyang magligpit pero pinigilan siya ni Don Chow dahil may katulong naman daw na gagawa nun. Tinawag ni Don Chow sina Sanya at Yuan Chen at pinaakyat sa itaas upang pumunta sa kanyang office. Pagpasok nila sa office ay nakaramdam ng panunuyo ng lamunan si Sanya dahil sa labis na kaba. Hindi maiwasan ni Sanya na manlamig ang mga kamay nito. Umupo muna kayo, sabi ni Don Chow sa dalawa. Alam niyo naman siguro kung anong pag-uusapan natin ngayon. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nais kong makasal kayo sa madaling panahon. Diretsong sabi ni Don Chow. Napayuko na lang si Sanya. Hindi niya alam ang sasabihin habang si Yuan Chen ay naikuyom ang kamay sa labis na galit. Wala siyang magawa kung hindi sundin ang utos ng kanyang lolo. Kailangan niya magpakasal upang makuha ang yaman. May naisip na rin siyang paraan para dito. Kailangan niya lang pakasalan ito at kapag nasiguradong nakuha na niya ang yaman ay hihiwalayan niya na ito.
Sisiguraduhin niya na hindi magiging masaya si Sanya bilang asawa niya. Kahit next month ay pwede na kaming magpakasal. Naisip ko na mas mabuting sa ibang bansa ito ganapin, doon sa California, upang makadalo ang iba nating kamag-anak. Opinyon ni Yuan Chen na labis namang kinatuwa ni Don Chow. Alam talaga niyang hindi siya bibiguin ng kanyang apo. Lingid sa kanyang kaalaman ay isa ito sa mga plano ni Yuan Chen. Mahirapan siyang hiwalayan si Sanya kapag sa Pilipinas sila magpakasal. Sa California, hindi na siya mahirapan dahil legal ang divorce doon. Sang-ayon ka ba dito, Sanya? Tanong nito kay napatingin si Sanya agad kay Don Chow. Kahit ano po yung gusto niyo, papayag po ako. Lakas loob na sabi ni Sanya. Hindi niya alam talaga kung bakit sa tuwing nararamdaman niya ang presensya ni Yuan Chen ay kinakabahan siya ng sobra. Hindi niya alam na kung anong kanyang sasabihin. Pagkatapos nilang pag-usapan lahat ay lumabas na sila at iwan si Don Chow sa loob. Agad naman nagtungo si Sanya sa hardin. Ito ang kanyang paboritong tambayan sa mansyon dahil sa sariwang hangin at nagagandahang bulaklak. Nagpa siya rin siyang tawagan ng ina upang kamustahin ang kalagayan ng ama. Namiss niya na rin ang kanyang ina. Hindi siya sanay na magkahiwalay sila. Nang sagutin ng ina ang tawag nito ay kinamusta niyang ama at sinabi rin ito sa kanyang ina ang napag-usapan nila kanina. May ilan pa silang pinag-usapan bago nito binaba. Paglingon niya ay nagulat siya sa nakita kaya bigla niya nalang nabitawan ng kanyang cellphone. Dali-dali naman niya itong pinulot at nanlumo nang makitang may kaunti itong basag. Nagpa siya siyang umalis at bumalik sa kanyang silid dahil hindi siya komportable sa presensya ni Yuan Chen. Huwag kang labis matuwa dahil ikakasal na tayo kasi sisiguraduhin ko na wala kang makukuha ang pera sa pamilya ko. Narinig niya sabi ni Yuan Chen nang makalagpas na siya dito. Gusto niyang sigawan ito at sabihin hindi siya interesado sa pera nila. Nais niya lang na mapagamot ang ama pero pinigilan sa niya ang sarili at nagpatuloy sa paglalakad. Titiisin na lang niya ang masasakit na salita para sa kanyang ama. Kinabukasan ay nagpaalam si Sanya kay Don Chow na aalis muna ito. Balak niyang dalawin ng ama at ina dahil sa namimiss na niya ito. Balak pa sanang ipahatid siya ni Don Chow kay Yuan Chen pero tinanggihan niya agad ito. Kung maaari ay iiwasan niya ito upang hindi na masaktan sa mga masasakit na salita nito. Pagdating niya sa ospital ay nagtungo siya sa room ng kanyang ama. Isa itong private room na pinili ni Don Chow. Malawak ang kwarto na ito. May higaan din ito para sa magbabantay ng pasyente at mayroon din itong telebisyon. Nakita ni Sanyang ama na maraming tubong nakakabit at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Nilapitan ng ina na mahimbing na natutulog sa kabilang bed. Nagising ito nang maramdaman ang presensya niya. Napadalaw ka. Kamusta ka na? Pasensya na hindi kita napupuntahan doon dahil naging abala ako dito. Paliwanag nito. Bumangon ito sa kama at nilapitan ng anak. Hinawakan ng muka at tinitigan. Kung may problema ka man, huwag kang magdalawang isip na tawagan o sabihan ako. Lagi akong nasa tabi mo. Inaapi ka ba dun? Tiningnan nito si Sanya sa mga mata dahil kilala nitong anak. Umiling lang si Sanya at ngumiti sa ina upang hindi na mag-alala. Ayaw na nitong dagdagan pang iniisip nito. Mabuti nang hindi niya alam kaya naman tiisin ang ugali ng mapapangasawa. Anak, pasensya ka na. Kailangan mo pang magpakasal sa taong hindi mo naman mahal. Naiyak na sabi ng kanyang ina. Pilit na nilalabanan na tumulo ang luha nito. Hinawakan ni Sanya ang kamay ng ina. Lahat kaya kong gawin para sa inyo ni tatay. Kayo ang buhay ko, nay. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Ngumiti si Sanya upang mapanatag na ang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nanatili pa ng ilang oras si Sanya sa ospital upang samahan ang ina. Nang malapit na magdilim ay nagpaalam na si Sanya sa ina. Nangako naman itong bibisita ulit sa ama. Bago umuwi ay pumunta muna sa mall saglit si Sanya. May kailangan kasi siyang bilhin. Papasok na sana siya sa mall nang may biglang nabanggat nagulat ito sa kanyang nakita. Bulag ka ba? Mataray na sabi ng babae habang nakataas ang kilay. Pero hindi ito pinansin ni Sanya. Nasa kasama siya nito nakatuon. Gosh! Bingi ka rin! Dagdag ng babae at tinulak siya nito kaya natauhan ito. Mabuti na lang talaga't hindi siya natumba. Sorry, paghingi nito ng paumanhin. Babe, hayaan mo na, umalis na tayo, sabi ni Yuan Chen sa nobya. Hindi niya inaasahan na makita ang fiancé. Pero babe, nagdadabog na sabi ng babae. Nanghingi na siya ng sorry kaya umalis na tayo. Pamimilit nito sa nobya. Takot si Yuan na baka ano pang malaman nito. Hindi pa naman niya sinabi ang tungkol sa arranged marriage. Salamat Yuan Chen, sabi ni Sanya at nilagpasan na sila. Wait, do you know my boyfriend?
Napatigil naman si Sanya sa sinabi ng babae. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Anak ng maid namin, babe. Agad na sabi ni Yuan Chen at tiningnan ng masama si Sanya. Hindi nangintay ni Sanya kung anong sasabihin ng babae. Umalis na ito agad. Binili na niyang kailangan at agad na umuwi. Baka kasi magkita pa sila ulit ni Yuan Chen. Hindi pa rin maalis sa isip ni Sanya ang nangyari kanina. Lalo't alam niya na itong girlfriend ng binata. Sinabi na ba nito sa nobyo na ikakasal na ito? Pero sa nakakita niya kanina ay parang walang alam ang babae. Napaisip si Sanya na tama bang kanyang gagawin na magpakasal sa taong may ibang minamahal. Ayaw niya makasira ng relasyon, pero paano ang kanyang ama kapag hindi siya nagpakasal? Gulong-gulo ang isipan ni Sanya. Hindi niya alam kung anong dapat gawin. Congratulations, Yuan! Sabi ng mga pinsan ni Yuan, katatapos lang kasi ang kasal nito. Ilan sa mga pamilya niya sa California ay pumunta sa kasal nito. Thank you, bro. Ngumiti ito sa kanyang pinsan. Nagkaroon lang ng kaunting salo-salo dahil yun ang gusto ni Sanya at Yuan. Ayaw nila ng bonggang kasal. Salamat, apo. Masaya ako dahil tinupad mong nais ko. Niyakap ni Don Chow ang kanyang apo dahil sa labis na tuwa ng kanyang naramdaman. Welcome to our family, Sanya. Sa wakas, isa ka ng Falcon. Tuwang-tuwang sabi nito kay Sanya. Hindi din ito mapigilan na yakapin ng dalaga dahil sa labis na tuwa. Sayang at hindi ito nasaksihan ng aking matalik na kaibigan. Pero alam kong masaya to. May bahid ng lungkot sa boses nito. Lo, puntahan ko muna si Mami. Paalam ni Yuan sa kanyang lolo't lumapit sa ina. Nagpaiwan na lang si Sanya kasama si Don Chow dahil wala naman itong mga kakilala sa mga dumalo sa kasal nila. Nahihiya pa rin ito lalo't alam niyang napipilitan lang si Yuan na pakasalan siya. Ilang oras pang lumipas ay nagpaalam na si Yuan sa kanyang pamilya dahil pupunta na ito sa hotel kung saan pansamantalang tuluyan ng bagong mag-asawa. Bago sila umalis ay pinaalalahanan ni Don Chow ang apo na alagaan nito si Sanya. Habang pupunta sa hotel ay tahimik lang ito. Walang naglakas loob na nagsalita. Pagkarating sa hotel, naunang lumabas si Yuan sa sasakyan at kinuha ang mga gamit nito. Nagmamadali namang sumunod si Sanya dito habang dala rin ang kanyang gamit. Nahihirapan siyang sumunod dito dahil mabigat ang kanyang gamit at nakasuot pa ito ng heels. Hindi nito alam kung paano habulin si Yuan sa paglalakad dahil sa sobrang bilis. Pagpasok ng elevator, doon lang nakahinga si Sanya. Ramdam na niyang sakit ng kanyang paa. Dahil sa suot na heels, hinihingal din siya sa kakahabol sa asawa. Tulad ng kanina ay nauna naman lumabas si Yuan sa elevator at nakasunod lang si Sanya. Pagkarating nito sa kanilang room ay agad itong binuksan ni Yuan. Nagtungo agad ito sa kama at doon hinubad ang suot na tuxedo. Binuksan din ito ang 3 botones sa kanyang long sleeves at nahiga sa kama. Habang si Sanya ay tinanggal ang kanyang heels. Doon niya nakita ang pamumulan ng kanyang paa. Napabuntong hininga na lang ito sa kasumandal sa couch. Hindi niya alam ang kanyang gagawin ngayon. Wala siyang kaalam-alam kung paano kausapin si Yuan dahil alam nito na galit ito sa kanya. Naghanap siya ng damit sa kanyang bag upang makapagpalit dahil nainitan na siya sa kanyang suot. Pumasok ito sa banyo at doon nagpalit ng sinuot. Napili niya suotin ng white loose shirt at pajama. Paglabas na sa banyo napatingin si Yuan dito tagad namang umiwas. Diyan ka matulog, wala akong balak na makatabi ka. Walang emosyong sabi ni Yuan. Tumango lang si Sanya dito at umupo sa couch. Hindi naman siya mahirapang makatulog dahil sanay na siya sa ospital na maliit ang kanyang hinihigaan. Minsan, natutulog pa itong nakaupo lang. Napatingin si Sanya kay Yuan na nasa laptop ang mga paningin. Umiwas ang tingin siya dito sa takot na mahuli at nagpa siyang matulog na lang. Giniginaw pa siya dahil sa lakas ng aircon. Nahiya naman siyang lumapit sa kama para kumuha ng kumot. Kaya tinis niya ito hanggang sa dalawin na siya ng antok. Nagising na lang siya nang marinig niya ang boses ni Yuan na parang may kausap ito sa cellphone. Pinikit lang niyang kanyang mata at nakinig sa usapan. Sorry babe, kailangan ko kasi samahan si Lolo dito. Babalik din naman ako, kaya huwag mo na ako mamiss. Narinig ni Sanyang sabi ni Yuan sa kausap nito. Iba ang tono ng boses nito sa kausap nito. Malambing, hindi tulad sa kanya na may halong pagsigaw. Naisip ni Sanya na itong babaeng nakatagpo niya sa mall na kasama ng asawa. Okay, ibababa ko na to. May kailangan pa kasi akong tapusin. Mag-ingat ka dyan, I love you. Sabi nito at binaba ng tawag. Hindi na makabalik sa pagtulog si Sanya dahil sa kanyang narinig. Naisip niya na hindi pa hiwalay si Yuan at ang nobya nito. Paano na lang kung malaman itong tungkol sa kanilang kasal? Mas lalong gugulo ang buhay niya. Madadagdagan na naman ang galit sa kanya. Hanggang maging umaga ay hindi na nakatulog si Sanya kaya maaga na lang ito naligo at pumunta sa terrace upang tingnan ang pagsikat ng araw habang yakap-yakap ang sarili dahil sa malamig na simoy ng hangin.
Ito ang unang araw ng pagiging Mrs. Falcon niya. Hindi nito alam kung anong mangyayari sa kanya. Hindi nga nito kayang kausapin o lapitan man lang ang asawa. Wala siyang kaalam-alam kung paano ito pakikitunguhan. Napalingon si Sanya nang may maramdamang may tao sa kanyang likuran. Mag-impake ka na, uuwi na tayo. Sabi ni Yuan na kinagulat ni Sanya. Buong akala niya na sa susunod na linggo pa sila babalik sa Pilipinas. Bakit nakatunganga ka dyan? Mag-impake ka na, huwag mo sayangin ang oras ko. Inis na sabi nito, kaya dali-daling pumasok si Sanya at inayos ang kanyang mga gamit. Tamang-tama naman na matapos siya ay lumabas na si Yuan galing sa banyo. Bagong ligo ito. Pagkatapos nilang mag-ayos ay nagtungo na ito sa airport. Kinausap pa ni Yuan ang lolo nito sa cellphone at sinabing uuwi na sila. Nagulat si Sanya na ibigay ni Yuan ang kanyang cellphone. Grandpa want to talk to you. Kinuha naman ni Sanya ang cellphone nito. Hello? Sabi ni Sanya dito. Gusto mo bang bumalik na sa Pilipinas talaga? Nagulat naman si Sanya sa tanong na matanda. Kaya napatingin siya kay Yuan. Tinaasan lang siya nito ng kilay. Opo, hindi kasi ako sanay dito. Pagsisinungaling niya, wala siyang maisip na idadahilan dito. Takot din ito sabihin ng totoo. Okay, kung yan ang desisyon mo, tawagan mo ko kapag may problema ka. Opo, maikling sagot ito at binalik na kay Yuan. Nag-usap pa si Yuan at kanyang lolo ng ilang sandali hanggang sa pinatay na niya ito dahil tinawag na sila. Kailangan na nila sumakay sa plane. Ilang oras din ang kanilang flight bago sila makabalik sa Pilipinas. Buong biyahe nakatulog si Sanya. Nang dumating na sila ay lumabas na sila sa plane. Kinuha nilang kanilang gamit. May tinawagan si Yuan sa cellphone. Habang palabas sila sa airport, may lumapit agad sa kanila na isang matandang lalaki. Ako na dito ma'am, sabi ng matandang lalaki. Kaya binigay ni Sanya ang gamit. Kinuha din ito ang gamit ni Yuan. Naunang naglakad si Yuan kaya sinundan ito agad ni Sanya. Huminto ito sa may isang red Mercedes-Benz. Pumasok ito agad sa kotse. Kaya naiwan si Sanya sa may labas. Pumasok na kayo ma'am, sabi ng lalaki habang pinapapasok ang kanilang gamit. Sinunod naman ito ni Sanya. Sa bahay ko Manong Karding, sabi ni Yuan sa matandang lalaki nang makapasok ito sa sasakyan. Okay sir, sagot nito at pinandar ng sasakyan. Nakatingin lang si Sanya sa may bintana. Tinitingnan ng bawat kanto ng kanilang nadadaanan. Nang huminto ng sasakyan ay nakita ni Sanya ang lumbas ang asawa kaya sumunod ito kaagad. Napatingin siya sa paligid. Hindi siya pamilyar dito. Napatingin siya agad sa bahay na kanyang harapan. Napakalaki nito. Nakita niyang pumasok si Yuan kaya sinundan niya ito agad. Para siyang buntot ng asawa. Natatakot naman siyang magtanong dito. Pinaalis ko lahat ng kasambahay dito. Kaya alam mo nang gagawin mo. Ani Yuan at huminto ito sa paglalakad sa humarap kay Sanya. Nakuha mo bang ibig kong sabihin? Ha? Naguguluhang sabi nito. Hindi nito makuha kung anong ibig niya sabihin. Wala na akong kasambahay dito sa bahay kaya ikaw nang gagawa ng lahat ng gawain dito sa bahay. Kabayaran na rin sa pera ang gagastusin ko para sa ama mo. Walang gana sabi nito. Nagulat naman si Sanya sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na itong gagawin ni Yuan sa kanya. Huwag kang magsaya dahil kinasal na tayo. Kasi sisiguraduhin kung wala kang makukuha kahit isang kusing sa pera ng pamilya ko. Dagdag nito sa katinalikuran ito tumakyat sa itaas. Huminto ito tiningnan si Sanya. By the way, you can choose your room. Wala akong balak na magsama tayo sa isang kwarto. Sabi nito tuluyan na umakyat. Ma'am, saan ko ilalagay ang gamit mo? Napalingon naman si Sanya na marinig ang boses ni Mang Karding. Ako nang bahala dito Mang Karding. Nakangiting sabi nito at kinuha ang gamit. Pinigilan pa sana siya ni Mang Karding. Dahil mabigat ito pero nakiusap si Sanya na hayaan siya. Kaya walang nagawa ang matanda. Hindi na namili si Sanya ng kwarto. Kung anong unang nabuksan niya ay doon na siya tuluyang pumasok. Malaki rin naman ang kwarto. Malinis at magandang interior design nito. Umupo si Sanya sa kama at doon inisip ang sinabi ni Yuan sa kanya kanina. Hindi naman siya aangal sa gusto nito dahil ayaw naman itong magkaroon ng utang na loob kaya pagtrabahuhan niya ang pera sa kanyang ama. Hindi rin naman pera ng mga Falcon ang habol niya. Kaya mo to Sanya, pampalakas loob niya sa kanyang sarili. Tumayo ito at binuksan ang bag upang magpalit ng damit. Pagkatapos magpalit ay nahiga ito sa kama dahil pagod ito sa biyahe. Pero napatayo ito agad nang marinig ang malakas na katok ng pinto. Lumapit siya sa may pintuan at binuksan ito kaagad. Nakita niya agad ang nakakunot na noo ni Yuan at iritang pagmumukha nito. Magluto ka, nagugutom ako. Agad na utos nito at umalis agad. Hindi man lang hinintay na makasagot si Sanya. Napabuntong hininga na lang si Sanya at bumaba ito upang sundin ang utos ni Yuan. Nagpunta ito sa may kusina at naghanap ng pwedeng lutuin niya. Nagsimula siya agad sa pagluluto. Ilang minutong lumipas ay natapos na rin siya. Kaya nagtanong siya kay Mang Karding kung saan ang kwarto ni Yuan.
Pumunta siya doon at kumatok sa may pintuan. Ano? Singhal ni Yuan nang buksan ng pinto. Nakaluto na ako, nautal na sabi nito. Wala na akong gana, itapon mo na lang. Nagulat si Sanya sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na gano'n na lang kadali sabihin nito na itapon ang niluluto niya. Pagkatapos siya nitong abalahin sa kanyang pagpapahinga at napaso pa siya sa pagmamadali sa pagluto. Napatalon si Sanya dahil sa malakas na tunog ng pintuan. Napabuntong hininga na lang si Sanya at bumalik sa kusina upang kainin ang kanyang niluto. Tinawag din niya si Mang Karding upang pakainin. Ayaw niya na masayang ang pagkain. Alam nitong maraming taong nagugutom at walang makain. Pagkatapos niyang kumain ng hinugasan na niya mga gamit sa umakyat sa itaas. Agad siyang nakatulog dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, maaga siyang gumising upang magluto ng breakfast. Saka naglinis na rin siya sa buong bahay. Pawis na pawis siya nang makita ni Yuan. Umalis ka sa harapan ko. You ruined my day. Tingnan mo nga yung itsura mo. Turo nito kay Sanya sa kanilang pasan nito. Hindi ka ba kakain? Nakapagluto na ako. Sabi ni Sanya sa asawa. Wala akong pake kung nagluto ka. Iritang sabi nito tuluyan na umalis. Napaupo na lang si Sanya sa may hagdan at napabuntong hininga sa tuwing naalalang trato ni Yuan sa kanya. Hindi naman niya masisisi ang binata sapagkat galit ito sa mga nangyari. Titiisin na lang ni Sanya ang ugali nito hanggang sa lubusan ng gumaling ang ama. Umakyat na ito sa kanyang kwarto at pinunasan ng kanyang pawis. Nagpahinga muna ito saglit. Napagpasya nitong linisin ang pool at garden. Buong araw ay paglilinis na ang ginawa ni Sanya. Nang malapit ng gabi, nagmamadali itong magluto at baka uwi na si Yuan. Pero lumipas ang ilang oras hanggang mag-alas 10 ng gabi hindi pa rin ito umuwi. Niligpit na lang ni Sanya ang pagkain at kapag umuwi ang asawa ay iinitin na lang niya ito. Nanood muna ng movie si Sanya sa may sala nang biglang marinig ang malakas na hampas ng pintuan. Nagulat siya sa kanya nakita. Lasing na lasing si Yuan. Mabilis niya itong nilapitan upang alalayan pero mabilis siya nitong tinulak. Pero nintindi ito ni Sanya at nilapitan ulit. I don't need your help. Lumayo ka nga sa akin. Sigaw ni Yuan dito sabay tulak na malakas. Nahampas si Sanya sa may gilid ng upuan. Napapikit siya sa sobrang sakit. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang luha. Yan ang napapala sa mga matitigas ng ulo. Sambit ni Yuan at lumakad ng pagiwang-gewang. Tumayo si Sanya upang hawakan ang baraso nito na kumikirot pa rin sa sakit. Kumain ka na muna, iinitin ko lang ang pagkain mo. Uwi ka ni Sanya sa asawa, pero malakas na itong humalakak. Acting like a concerned wife? Shit, hindi ko yan kailangan. Napatanong si Sanya nang biglang tinapon ni Yuan ang vase na malapit sa kanya. Napayuko na lang si Sanya, nanginginig ang kanyang kamay. Kung inaakala mo na tatanggapin kita bilang asawa, nagkakamali ka. Kahit kailan, hindi ko gugustuhin na isang katulad mo lang ang magiging asawa ko. Sa papel lang tayo kasal, pero ang tingin ko sa'yo ay hindi magbabago. Isa kang babae na mukhang pera, desperada at manggagamit. Galit na sabi nito at umakyat ito sa itaas kahit nahirapan dahil sa kalasingan. Napaupo na lang si Sanya sa sahig dahil sa nangyari. Hindi na niya mapigilan na umiyak. Gusto niya ipagtanggol ang sarili dahil hindi siya ganoon. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang na maayos. Pinunasan ni Sanya ang kanyang luha at tumayo ito. Nilinis itong nabasag na vase. Nang makabalik na siya sa kanyang kwarto, napatingin siya sa kanyang kamay na may maliit na hiwa dahil sa paglilinis na sa nabasag na vase kanina. Hanggang kailan ako magtitiis? Panginoon, bigyan niyo po ko ng lakas ng loob. Umiiyak na sabi ni Sanya sabay yakap sa kanyang unan. Ano ang mangyayari ngayon tila malaking pagsubok ang kakaharapin ni Sanya sa piling ng asawang walang pagmamahal sa kanya? Hanggang kailan kaya kayang tiisin ni Sanya ang lahat ng pagpapahirap at masasakit na salitang binabato sa kanya ni Yuan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.